mensahe ko lang kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi ka ba nahihiya dito? Hindi ka ba nahihiya kay, Alice Lialgo? Ah, kababae niyang tao, isang pure Chinese blooded, isang pure Chinese national, 'no, pero pinapakita niya na may takot pa siya sa batas. Batas ng Pilipinas, 'di ba? Ikaw, pure blooded Pilipino ka, 'no, pinapakita mo ang katarantaduhan mo, 'no, pinapakita mo ang katigasan mo, 'no, pinapakita mo na ayaw mo sumunod sa batas, 'di ba? Wala ka man lang balak magpakita at sumuko, 'di ba? Hindi ka man lang nagpaparamdam. Sabi nga ng attorney mo, hindi ka naman nagtatago, unavailable ka lang, 'di ba? Kung hindi ka nagtatago, kailan ka magpapakita, 'di ba? Ba't hindi ka makita? Ba't hindi ka mahagilap? O may naghanap sa'yo, o di magpakita ka, 'di ba? Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong buhay. Welcome sa BRP. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, yung mga kababayan nating nakatira sa iba't ibang panig ng mundo. At siyempre, yung mga kababayan nating mga OFW, mga kapulisan at kasundaluhan, kayo po ang bagong bayani. Binabati ko po kayo ng isang napagpalang araw. Maraming salamat. At sa mga viewers natin po na hindi pa nakakapag-subscribe, pwede ko pong mahiling sa inyo yung subscribe, like, at pakihit yung notification bell para lagi po tayong updated sa susunod kong mga video. Okay, dumako na po tayo sa ating main event sa araw na to, mga kabupols. Ang pinag-uusapan at inaabangan kung ano na ang update about sa pinakasikat na mayor, isang Chinese mayor na si Alice Lialgo ng Banban. Totoo ba? Nasusuko na ba siya? Yes, mga kabupols. Pag-uusapan natin to at tatalakayin natin ngayon. Kasi nagpahayag po ang kanyang abogado na pinag-aaralan nila at pinag-uusapan ng kanyang kliyente na sumuko na lang sa Senado, mga kabupols. Yes, mga kabupols, tama po yung inyong narinig na nagpahayag po ng official statement ang kanyang abogado na si Attorney David. At hindi ko maalis, mga kabupols, na ikumpara ang kaso ni Alice Lialgo sa kaso ni Kibuloy. Alam niyo kung bakit, mga kabupols? Kasi itong kampo ni Alice Lialgo, masasabi ko na nasa katinuan pa sila. Yes, mga kabupols. Kasi mapapansin nyo na may takot pa sila sa batas. At balak pa nila sumunod sa batas. Diba? Kasi itong kampo nila Alice Go, especially si ex-mayor Alice Lialgo, kung hindi nyo pa alam, na-issuehan kasi ito ng arrest order galing sa Senado. Dahil hindi siya uma-attend sa mga Senate hearing. Kaya nagkaroon siya ng arrest order at pinaghahanap ngayon to si Alice Lialgo. Kaya nagpalabas ng statement yung kanyang abogado na balak na daw niyang sumuko. Pinag-uusapan nila ng kanyang kliyente. Kaysa naman magtago siya ng habang buhay. Diba? At humantong sa paglalagay ng patong sa ulo na tulad ni Kibuloy. Diba? Kasi kung magmamatigas din to, alam nila na magagaya ito kay Kibuloy. Na hindi magtatagal, magkakaroon din ng patong sa ulo. Diba?
Kaysa naman humantong sa ganito, tama yung pinag-isipan nila kahit na hindi pa nangyayari mga kabupols, mga kababayan, tamang desisyon yung ano, nasa right track sila mga kabupols, 'di ba? Kaysa naman gayahin nila si Kibuloy, 'di ba? Kasi hindi puwedeng, labanan mo talaga yung gobyerno, 'di ba? Kung tutuusin 'no, sa akin lang, sa aking opinyon lang, mas matapang ang kampo ni Alice Lialgo. Kasi yung pinapakita nila, na pag-response diyan sa kaso nila is katapangan 'yan. Hindi 'yan kaduwagan na katulad ni Kibuloy, 'di ba? Matapang na statement 'yan na sinasabi nila na, balak nilang, sumurrender na lang sa Senado, 'di ba? At, magpa-arrest, 'di ba? Sa babaeng tao, ah, pero daig pa niya si Kibuloy, 'di ba? Si Kibuloy walang walang bayag, 'di ba? Marunong lang siyang magsalita pero actually duwag, walang yagbols, 'di ba? Ito pakinggan natin mga kabupols yung payag ng kanyang, abogado. Suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo is contemplating whether or not she would voluntarily surrender herself or appear before the Senate, according to her legal counsel Stephen David. In a radio interview on Monday, July 15, David says he talked to Guo on Sunday, July 14, for over an hour, advising her that she could not evade arrest forever. According to David, he explained to Guo that the Senate's arrest order and subpoena are not meant to punish the local official, but only so she can be a resource person. But David says his client's main concern is the trauma that she now has, considering the amount of allegations being hurled against her. In the same radio interview, David was pressed to disclose whether the embattled mayor would appear before the Senate or surrender herself. Citing Guo, David says the mayor would contemplate and consider appearing before the Senate. On July 13, the Senate issued an arrest order for Guo and 7 others for refusing to appear at the July 10 hearing of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality despite due notices. The order states that Guo's refusal to appear before the Senate delayed, impeded, and obstructed inquiry into the reported violation of human trafficking, serious illegal detention, and physical abuse and torture in the premises of an internet gaming licensee of the Philippine Amusement Gaming Corporation. The Senate committee subjected Guo to scrutiny after learning of her alleged ties to illegal pogo firm Zunyuan Technology Incorporated in Bamban-Tarlac. It also raised questions about her citizenship, leading to allegations of her being a Chinese spy, which she vehemently denied. O 'di ba mga kabupols, narinig niyo yung ano, courtesy pala 'tong, news na 'to sa Inquirer mga kabupols. O 'di ba, narinig niyo yung, statement ng kanyang abogado. Sinabi niya na talagang nag-uusap sila at pinag-aralan nila yung, kinokonsiderang pagsuko na lang ng kanyang kliyente, 'di ba? Kasi sabi niya hindi niya puwedeng habang buhay na tatakasan yung yung, pag-aresto sa kanya. Which is totoo naman. Kumpara mo dan sa kay Kibuloy, yung mga abogado niya, mga boplaks. 'Di ba? Walang kuwenta. Dapat ganyan din ang gayahin ng abogado ni Kibuloy, 'di ba? Maganda yung advice ng abogado ng kampo ni, Alice Lialgo, sa totoo lang. Ewan ko sa inyo mga kabupols kung, sang-ayon din kayo sa aking opinyon. Oh, 'di ba? Considering na itong, Alice Lialgo na 'to is a pure Chinese, 'di ba? At, may Chinese national talaga pero, ah, sumusunod pa rin sa pinapakita niya kahit na hindi pa nangyari pero nakikita natin na may takot siya at gusto niyang sumunod sa batas ng Pilipinas. 'Di ba? Kaysa naman yung naturingang pure Filipino-blooded na si Kibuloy, sobrang tigas, sobrang kapal ng mukha, 'di ba? Ang mensahe ko lang kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi ka ba nahihiya dito? Hindi ka ba nahihiya kay, Alice Lialgo? Kababae niyang tao,
isang pure Chinese-blooded, isang pure Chinese national, no? Pero pinapakita niya na may takot pa siya sa batas. Batas ng Pilipinas, 'di ba? Ikaw, pure-blooded Pilipino ka, no? Pinapakita mo ang katarantaduhan mo, no? Pinapakita mo ang katigasan mo, no? Pinapakita mo na ayaw mo sumunod sa batas, 'di ba? Ni wala ka man lang balak magpakita at sumuko, 'di ba? Hindi ka man lang nagpaparamdam. Sabi nga ng attorney mo hindi ka naman nagtatago, unavailable ka lang, 'di ba? Kung hindi ka nagtatago, kailan ka magpapakita, 'di ba? Ba't hindi ka makita? Ba't hindi ka mahagilap? O may naghanap sa'yo, o di magpakita ka, 'di ba? Anong katarantado ng pinagsasabi ng abogado mo? Unavailable? Hindi nagtatago? 'Di ba? Hindi pwedeng tawaging fugitive. Oh. Hindi raw daw siya nagtatago. Unavailable lang? Anong pagkakaiba nun? Kung hindi mo mahanap yung isang tao, ano yon? Anong tawag mo doon? Hinahanap mo, alam mo na hinahanap siya, hindi siya nagpapakita, anong tawag mo doon? Unavailable? Diba? Pinagluloko niyo ang mga sambayan ng Pilipino. Ayaw niyong tawaging nagtatago. Ayaw niyong sabihin nagtatago. Anong tawag niyo? Oh, unavailable lang? Kung hindi nagtatago, edi ilabas nyo. O ba't hindi nyo mailabas? Diba? At kung unavailable, sabihin nyo, kailan siya magiging available? Diba? Ang dami-dami nyong palusot Lahat na lang ginagawin ng palusot Diba? Yung daan nyo na balo-baluktot, kaliwat kanan, sinasabi nyo, matuwid. Sinasabi nyo straight, kahit na bali-baliko. Ganyan yung kampo ni Kibuloy. Gusto nila, pasunurin nila yung batas sa gusto nila, diba? At ayaw nilang sumunod sa batas. Hindi gumawa kayo ng sarili niyong gobyerno, diba? Ganun lang kasimple yun, diba? Gumawa kayo ng sarili niyong bansa. Doon kayo tumira sa sinasabi niyong universe. Kasi sinasabi niyo sa inyo naman yung universe Doon kayo gumawa ng sarili niyong mundo. Magsama-sama kayo lahat doon. Diba? Kung nandito kayo sa Pilipinas, sumunod kayo sa batas ng Pilipinas. Tingnan niyo kung hindi ba kayo nahiya kay Alice Lialgo at sa kampo niya at sa attorney niya? Hindi, ito usaping Pilipino ka, ito hindi Pilipino, pero ganyan yung reaction nila, no? Ibig sabihin, may takot pa sila sa batas ng Pilipinas. Considering na hindi ito Pilipino, isa itong pure Chinese. Hindi ka ba nahihiya doon, Kibuloy? Diba? Hindi ka ba nahihiya sa babaeng to? Babae to, pero ganyan sila mag-isip. Diba? Ikaw, kalalaki mong tao, wala kang bayag. Diba? Mas nakakahiya ka nga Diba? Hindi mo kayang harapin yung atraso mo. Itong si Alice Lialgo, gusto niyang humarap doon, kaya lang alam niya na talagang mabubutatan siya kasi simula't simula nagsinungaling siya. Diba? Pero hindi niya tinataguan yung batas. Nagpahayag na nga sila, diba? Na pinag-aaralan nilang sumuko na lang. Ikaw, Kibuloy, ano ang pinag-iisipan mo? Pinag-iisipan mo bang magtago forever? Diba? Good news to sa kampo ni Alice Lialgo kasi nasa tama silang katinuan.
Nasa tamang pag-iisip ang kampo niya at yung abogado niya. Salute sa abogado, 'di ba? Hindi niya ipapahamak yung kanyang kliyente, na hindi na niya pahantungin, na papatungan pa ng reward sa ulo, 'di ba? Oh, ganyan ang matitinong abogado, 'di ba? Mga kabupols, hanggang dito na lang po yung aking reaksyon at sa mga nanonood po, sa aking mga viewers na hindi pa nag-subscribe, ah, isang, isang request po na sana puwedeng, paki-subscribe po at, paki-hit yung, like at paki-hit yung notification bell natin para lagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Maraming salamat po ng marami at, ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.